Ang mga pulis sa Columbia, Illinois ay pumasok sa isang House of Horrors noong umaga ng May 5, 2009. Ang 31 taong gulang na si Sherry Coleman at ang kanyang mga anak na lalaki, ang 11 taong gulang na si Garrett at ang 9 na taong gulang na si Gavin, ay sinakal hanggang sa malagutan ng hininga sa kanilang mga higaan. Inabot ng 2 taon at libo-libong oras ng pagtatrabaho ng pulisya bago nila nakamit ang hustisya. Si Christopher Coleman ay ipinanganak noong March 20, 1977 sa United States sa dalawang Kristiyanong pastor, sina Ron at Connie Coleman. Siya at ang kanyang 2 kapatid na lalaki ay pinalaki sa isang Kristiyanong paniniwala ng kanilang mga magulang at natutunan ang mga conservative values at turo ng Biblia. Inilarawan ng mga nakakakilala kay Chris bilang mahinahon at sensitibo. Sa pagtatapos ng high school, nag-sign up si Chris para sa Marine Corps at nang maglaon, ay kinuha siya ni Joyce Meyer bilang bahagi ng kanyang security team kung saan ay kumikita siya ng mahigit $100,000 kada taon. Matagal nang kakilala ni Joyce ang pamilya ni Chris. Si Joyce Meyer ay isang American author, speaker at ang presidente ng Joyce Meyer Ministries. Nagkakilala sina Sherry Weiss at Chris Coleman sa isang Canine Training Seminar sa Lackland Air Force Base sa San Antonio noong May 1997. Si Sherry ay isang MP sa Air Force, samantalang si Chris ay isang Marine. Ilang buwan pa lamang silang magkasintahan nang ipinagbuntis ni Sherry ang kanyang panganay na si Garrett at pagkatapos ay nagpakasal ang dalawa. Makalipas ang 2 taon ay sinilang niya ang kanilang pangalawang anak na si Gavin. Parehong mahilig sa sports ang 2 bata at naglaro para sa football team ng Columbia Blue Jays. Nakatira ang pamilya sa isang 2 palapag na bahay sa Columbia, Illinois. Isang maikling biyahe ang layo mula sa mga magulang ni Chris sa Chester. Inilarawan ng mga kaibigan at kapitbahay sina Chris at Sherry bilang isang kahanghangang mag-asawa at kasama sina Gavin at Garrett ay isang maganda at perpekto ang pamilya. Ngunit ang totoo, sina Chris at Sherry ay hindi ganoon kaperpekto ang pagsasama. Sa katunayan ay nag-aaway sila tungkol sa mga maraming bagay. Una ay ang trabaho ni Chris sa Joyce Meyer Ministries. Si Joyce Meyer na isang televangelist ay madalas na naglalakbay. Bilang personal na bodyguard, sinasamahan ni Chris si Joyce sa kanyang mga paglalakbay na ito at ito ang dahilan kaya bihirang makauwi at makasama ni Chris ang kanyang pamilya. Ito ay naging mahirap kay Sherry at sa kanilang mga anak. Sa katunayan, ang mga bata ay may countdown calendar sa refrigerator at binibilang ang mga araw kung kailan uuwi ang kanilang ama. Ang pangalawang dahilan ng malimit nilang pagtatalo ay tungkol sa pera. Malaki ang sweldo ni Chris, mahigit $100,000 bawat taon. Ngunit gastador si Sherry. Mahilig siyang mag-shopping, magpunta sa mga mission trips, at magbigay ng donasyon sa mga charity. Minsan ay naiinis si Chris sa kanyang mga paraan ng paggagastos at paminsan-minsan ay nag-aaway sila tungkol dito. Ang ikatlong issue ay ang kakulangan ni Chris ng pagpapakita ng affection. Si Chris ay hindi malambing at ayon sa mga nakakakilala sa mag-asawa, bihira nilang makitang niyakap o hinalikan ni Chris ang kanyang asawa o ang kanyang mga anak. Ayon sa mga kaibigan ni Sherry, ipinagtapat sa kanila ni Sherry na hindi affectionate si Chris kahit nasa pakikipagtalik. Tila magkaiba din ang ideya ng mag-asawa sa pagdidisiplina sa pamilya. Si Sherry ay malambing at mapagmahal na ina. Siya ay fun-loving at ang kanyang mga anak ang kanyang buhay. Si Chris naman ay isang istriktong disciplinarian na ama. Marami siyang expectation sa kanyang mga anak mula sa kanilang asal hanggang sa kanilang mga sports performances. Sa kabila ng marami nilang hindi pagkakaintindihan, si Sherry ay handang gawin ang lahat para manatiling buo ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan
na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya susukuan ang kanilang kasal. Noong November 2008, mas lumala ang hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. Sinabi ni Chris sa isang kaibigan na plano niyang hiwalayan si Sherry. Ngunit hihintayin muna niya na matapos ang bakasyon para kausapin ang asawa. Samantala, sinabi rin ni Sherry sa isang kaibigan na pinaghihinalaan niyang nagtataksil si Chris. Ipinakilala niya si Chris sa isa niyang kaibigan at ngayon ay pinaghihinalaan niyang may relasyon ang dalawa. Sa kabila ng lahat ng ito, handa si Sherry na ayusin at ipaglaban ang kanilang kasal. Si Chris ay may mga pag-aalinlangan din tungkol sa divorce dahil maaaring maapektuhan nito ang kanyang posisyon sa Joyce Meyer Ministries. Hanggang sa nagsimulang makatanggap ng mga death threats si Chris sa pamamagitan ng Joyce Meyer Ministries. Ang televangelist na si Joyce ay kumikita ng malaking halaga sa pamamagitan ng kanyang mga speaking engagement at ministries at naniniwala ang ilan na ginamit niya sa maling paraan ang mga pondong iyon. Hindi na bago kay Joyce na makatanggap ng mga liham at email na may pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga liham na ito ay tila nakadirekta kay Chris. Sa mga pagbabanta ay inakusahan si Joyce na ang kanyang mga preach ay pawang mga kalokohan at nagbanta sa pamilya ni Chris na nagsasabing, "Kikitlin ko ang buhay ninyong lahat habang natutulog kayo." Ang mga email ay ipinapadala sa work email ni Chris at ang mga liham naman ay diretso sa kanilang bahay. Patuloy ang pagdating ng mga email at sulat at mas naging seryoso ang mga banta. Kaya noong unang bahagi ng January 2009, nagkipag-ugnayan si Chris sa isang kapitbahay na nagtatrabaho sa Columbia Police Department na si Detective Sergeant Justin Barlow. Sinabi niya kay Sergeant Barlow at sa mga local authorities ang tungkol sa mga sulat na may pagbabanta na naiwan sa kanyang mailbox. Sumang-ayon ang pulisya na magpatrolya sa kapitbahayan at nag-install si Sergeant Barlow ng security camera na nakatutok sa mailbox ng mga callman. Ni ang kamera o ang mga karagdagang patrol ay hindi nagbunga ng anumang resulta. Sa mga panahong ding iyon, sinasabi ni Sherry sa mga kaibigan na nagbago ang ugali ni Chris. Naghihinala siya na nagtataksil ang asawa. Sinabi niya sa isang kaibigan na kung may mangyayaring masama sa kanya, walang ibang gagawa nun kundi ang kanyang asawang si Chris. Noong huling bahagi ng April 2009, muling nakipag-ignayan si Chris sa lokal na pulisya tungkol sa mga liham na may mga pagbabanta laban sa kanyang pamilya. Noong umaga ng May 5, 2009, umalis si Chris sa kanilang tahanan ng bandang 5:45. Nagbiyahe siya patungong St. Louis para mag-ehersisyo sa isang gym. Ayon sa kanya, itinawagan daw niya si Sherry ilang minuto lang pagkalabas niya ng bahay para siguraduhin gising na ang asawa. Ilang beses pa raw siyang tumawag at nag-text sa umagang iyon, ngunit walang sagot ang asawa. Nang pauwi na siya, tinawagan niya ang kanyang kapitbahay na si Sergeant Barlow at hiniling sa kanya na pakitingnan sina Sherry at ang kanyang mga anak. Sinabi pa niya na nasa JB Bridge daw siya at mga 5 minuto na lang ang layo sa kanilang bahay. Si Sergeant Barlow at ang isa pang police officer ay pumasok sa property ng mga callman. Sa basement ng bahay ay nakakita sila ng isang bukas na bintana na may screen. Ngunit bago sila nagpasyang pumasok ay tumawag muna sila ng backup. Sa bukas na bintana sa basement sila dumaan upang makapasok sa loob. Pagkapasok nila ay agad nilang naamoy ang isang napakabangong amoy ng pintura. Hindi sila sigurado kung may tao sa bahay at nag-ingat sila sa paglabas ng baril. Sa dingding ay nakakita sila ng mga salitang, "Pinarusahan, palagi akong nanonood, at nagbayad ka na." Ito ay nakasulat gamit ang spray paint. 6:56 ng umaga nang dumating si Chris sa bahay. Agad na napansin ng mga pulis na tatagalan siya sa pag-uwi. Dahil alam ng mga pulis na maaaring may nangyari sa kanyang mag-iina, hiniling ng isang opisyal na manatili siya sa labas habang ang ibang opisyal naman ay umakyat sa itaas na palapag ng bahay. Sa pag-akyat ng mga otoridad sa ikalawang palapag, ay natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Garrett, Gavin at Sherry Coleman.
Ipinaalam ng police officer kay Chris na wala na ang kanyang pamilya. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang humagulgol. Hindi nagtagal ay dumating ang kanyang ama at si Joyce Meyer upang damayan siya. Nang nakaupo si Chris sa loob ng ambulansya kasama ang isang police officer, ay nakita ng officer na tumingin si Chris sa kanyang kamao. Napansin niya na may pulang marka ang kamao ni Chris. Nang tanongin niya si Chris ay bigla na lamang pinagsusuntok ni Chris ang stretcher na nasa loob ng ambulansya. Dinala si Chris sa punong tanggapan ng Columbia Police at kinapanayam. Ayon sa kanya, sa araw na iyon ay ginugol niya ang buong maghapon sa pakikipaglaro sa kanyang mga anak at panonood ng telebisyon. At sa gabi ay pinatulog nilang mag-asawa ang kanilang mga anak at pagkatapos ay natulog na din silang magkayakap. Isang bagay ang napansin ng mga awtoridad sa mga pahayag ni Chris. Hindi niya kailanman nabanggit ang kanyang sariling security system na maaaring nakunan ng tape ang pumasok o lumabas ng bahay. Wala sa kanya o sa mga security tape ng mga kapitbahay ang nagpakita na may ibang taong dumating o lumabas sa bahay maliban sa kanya. Naghinala ang mga investigador na si Chris ay maaaring sangkot sa nangyari sa kanyang pamilya. Nakuha ang digital na ebidensya mula sa telepono ni Sherry at sa laptop ni Chris. Nalaman na may problema ang mag-asawa at itinuro ang hinala sa relasyon niya sa isang babaeng nagangalang Tara Lynch. Tinanong siya ng mga pulis kung may problema ba silang mag-asawa, ngunit itinanggi niya. Sinabi niya na mayroon siyang malapit na kaibigan. Ito ay si Tara Lynch. Ngunit itinanggi niya na may namamagitan sa kanilang dalawa. Si Tara ay kaibigan ni Sherry mula sa high school at ipinakilala niya si Tara sa kanyang asawa noong November ng nakaraang taon. Sa mga oras ding iyon, ang mga opisyal sa Florida ay nagtatanong na kay Tara tungkol sa kung ano ang kanyang relasyon kay Chris. Lumabas ang isang larawan ng isang lalaki na nakikipag-ugnayan sa kaibigan ng kanyang asawa. Nagkita ang dalawa sa Arizona at Hawaii habang naglalakbay si Chris para sa trabaho. Nagpalitan ng maraming text, larawan at video na may mga sensitibong nilalaman. Inamin ni Tara na may relasyon sila ni Chris. Sa katunayan, nagpalitan pa sila ng mga promise ring at nagplano na magpapakasal sa January 2010. Nagsimula na rin daw silang maghanap ng bahay sa St. Louis at hindi binanggit ni Chris sa mga awtoridad na kinansela niya ang paglalakbay ng pamilya sa Disney World at sa halip ay nag-book ng cruise sa Virgin Island para sa kanya at kay Tara. Ayon kay Tara, sa araw na nangyari ang krimen ay inihatid ni Chris sa asawa ang mga divorce paper. Ang pamilya ni Chris ay nagsagawa ng libing para kay Sherry, Gavin at Garrett noong May 9, 2009 sa Evergreen Cemetery sa Chester. Dinala ng pamilya ni Sherry ang kanilang mga katawan sa isang punerarya sa Chicago para mabisita sila ng mga gustong masilayan sila sa kanilang mga huling sandali. Hindi dumalo si Chris sa service ng kanyang mag-iina. Ang pag-uugali at kasinungalingan ni Chris tungkol sa kanyang relasyon kay Tara ay tiyak na nagpinta sa kanya ng isang masamang imahe. Ngunit nangangahulugan ba ito na siya ay isang mamamatay tao? Ang mga detective kasama ang Major Case Squad ay nagtulungan upang makagawa ng isang kaso laban kay Chris. Sinuri ng mga computer at data specialist ang kanyang laptop. Tiningnan ng mga handwriting analysis ang mga nagbabantang email, liham at mga spray-painted messages na nakita sa tahanan. At ang mga forensic examiners ay pinag-aralang mabuti ang mga police paperwork at ang mga ulat ng autopsy sa mga biktima. Sa pagsusuri sa mga email ay natukoy nila ang IP address kung saan nagmula ang mga ito. Ito ay galing sa mismong laptop ni Chris. May gumamit ng kanyang laptop para gumawa at magpadala ng mga nagbabantang email. Napagtanto din ng mga detective na ang mga liham ay sulat kamay ni Chris. Sa autopsy ay natukoy na sina Sherry, Garrett at Gavin ay nalagutan ng hininga sa pamamagitan ng pagkakasakal. Ang forensic pathologist ay sinabing namatay ang mga biktima bago mag-alas 5 ng umaga, noong nasa bahay pa si Chris. Ayon sa examiner, ang katawan ni Sherry ay nagpakita ng sign ng rigor mortis na napakahalaga sa pagtukoy ng oras ng kamatayan. Ayon sa isang forensic handwriting specialist,
Ang nakasulat sa dingding at spray paint ay sinabing ito ay sulat kamay ni Chris. Natukoy ang spray paint sa isang particular na brand at ang kulay ay candy apple red. Sa pagsusuri sa mga bank statement ni Chris, nakita na ilang buwan bago naganap ang krimen ay bumili siya sa isang maliit na tindahan ng hardware sa St. Louis. Ikinagulat ng mga otoridad ang record ng tindahan. Dahil dito ay nakumpirma na si Chris ay bumili ng isang lata ng candy apple red spray paint doon. May napakagandang dahilan na ang mga investigador para maghinala na si Chris Coleman ang kumitil sa buhay ng kanyang mag-iina. Noong May 19, 2009, inaresto si Chris at kinasuhan ng 3 bilang ng first-degree murder. Di nagtagal, nagsampa ang pamilya ni Sherry ng wrongful death lawsuit laban sa kanya. Ito ay magpipigil sa kanya na i-liquidate ang anumang mga ari-arian nila kabilang na ang pagbebenta sa bahay ng pamilya. Nagsimula ang paglilitis kay Chris noong katapusan ng April 2011. Ang pangunahing saksi ay si Tara Lynch, ang kanyang kalaguyo at kaibigan ni Sherry sa high school. Nagpatotoo si Tara tungkol sa pagpapalitan nila ng mga promise ring, ang kanilang mga plano sa kasal at nagpatotoo tungkol sa malalaswang mga larawan na ipinadala nila sa isa't isa. Ang pathologist na sumuri sa katawan ng mga biktima ay nagpatotoo na hindi niya matukoy ang eksaktong oras ng kamatayan. Ngunit batay sa temperatura ng atay, ay pinaniniwalaan niyang nasa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng umaga. Si Dr. Michael Baden, isang world-famous pathologist, ay nagpatotoo na ang kanyang pagsusuri ay naglagay ng oras ng kamatayan sa oras ng alas 3 ng umaga. Maging si Joyce Meyer ay tinawag upang tumestigo. Sinabi niya na malamang na mawawalan ng trabaho si Chris kung nalaman niya ang pakikipagrelasyon nito o kung i-divorce niya ang kanyang asawa. Ang tsorya ng pag-uusig ay malinaw. Si Christopher Coleman ay may relasyon kay Tara Lynch. Pinagsisisihan niya ang mabilis na pagpapakasal kay Sherry at gusto niyang bumuo ng bagong buhay kasama si Tara. Nagsimula siyang magpadala sa kanyang sarili ng mga death threats ilang sandali matapos magsimula ang kanilang relasyon ni Tara. Sinabi niya kay Tara na ibibigay niya kay Sherry ang mga divorce paper sa mismong araw na kinitilang buhay ng mag-iina. Bumili siya ng spray paint ng mas maaga at binalak ang mga pagpatay sa loob ng ilang buwan. Sa madaling araw ng May 5, 2009, sinakal niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak habang sila ay natutulog. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mensahe sa dingding gamit ang spray paint. Binuksan ang bintana sa basement upang magmukhang may mga nanloob sa kanilang bahay. At pagkatapos ay umalis siya upang mag-ehersisyo. Sinimulan niyang tawagan si Sherry ilang minuto lamang pagkatapos umalis ng bahay upang gisingin siya na pinaniniwalaan ng mga otoridad na sinadya niya ito upang magamit niya bilang kanyang alibay. Sinadya niyang mas patagalin ang pagmamaneho pa uwi upang matiyak na matutuklasan ng mga pulis ang mga katawan bago siya dumating sa bahay. Nang may nakapansin sa mga marka sa kanyang mga kamao, ay pinagsusuntok niya ang stretcher upang maitago ang kanyang mga pinsala. Noong May 2011, 2 taon matapos ang krimen, ang dating marin at anak ng pastor ay napatunayang nagkasala sa lahat ng 3 bilang ng first-degree murder. Si Chris ay naligtas sa parusang kamatayan at nasintensyahan ng 3 habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Binanggit ng hukom ang pag-alis ng parusang kamatayan sa Illinois noong 2011 bilang isang pangunahing dahilan sa kanyang desisyon dahil nakatakda itong buwagin noong July 1 ng taong iyon. Noong December 2012, ang mga katawan ni Sherry, Gavin at Garrett ay hinukay mula sa kanilang mga libigan sa Evergreen Cemetery sa Chester at inilipat sa bayan ni Sherry sa labas lamang ng Chicago. Ang pamilya ni Chris ay nakipaglaban sa isang legal battle upang mapanatili ang mga katawan ng mga mag-iina sa Chester. Ngunit ang judge ay nagpasya na ang isang nahatulang mamamatay tao ay hindi dapat mapanatili ang kontrol sa kanyang mga biktima. Ang magiging libingan ni Chris sa hinaharap ay sa tabi mismo ng kanyang pinaslang na asawa at mga anak. Ang mga magulang ni Chris na nakatira pa rin sa katimugang bayan ng Illinois ay nagsabi na mayroon silang pantay na karapatan
na maging malapit sa kanilang mga apo. Ang mga lapida ni Sherry at ang kanyang mga anak ay nanatili sa Evergreen Cemetery dahil binayaran ito ni Ron at Connie Coleman. Nakailang beses na nag-apela si Chris, ngunit noong 2020, lahat ng kanyang apela ay tinanggihan. Si Chris Coleman ay malamang na hindi na kailanman magiging malaya pa. Ngunit hindi na ito maibabalik pa ang buhay ng kanyang mag-iina na sina Sherry, Garrett at Gavin. Isa ito sa mga pinakanakakasuklam na krimen na nagawa sa Southern Illinois. Isang inosenteng babae at 2 batang lalaki ang ninakawan ng kanilang buong kinabukasan ng taong pinagkakatiwalaan nila.